Kaya tayo, sa ano po tayo, sa gagawin po natin. Asikasuhin ko na po itong bib. Good morning mga boss, biyahe tayo. Sa ano po tayo, sa Gapan project. Gagamitin natin ngayon itong si Senki muna para maano naman po siya magamit. Senki gagamitin natin. Gapan project. Let's go. Ayan, nandito na po tayo dito sa subdivision, dito sa Gapan. May sawa na. Meron na. Binata pa naman si Daksado. Ayan mga boss, nandito na tayo. So, sakto. Actually, nakain na pa ako. Nagano'n lang ako dito. Nag-silip-silip muna. So, ayan, break time. Ginawa mo naman ako itlog. Ano ba yan? May itlog ka. Ay, meron yan, dalawa. Ano ba yan, te? Goto po, Goto? tuwalya tsaka itlog. Ano?
Tuwalya. Hoy, huwag kayo. Nasa sino? Kuya, kuya, merienda. Ayun, sarap ito ko ay. Aniningin sila ng anak ko. Ito ko. Huwag ka mayang. Magkano yung toko ate? 2.5 po. Yun ang ano, 20 pesos na toko. Isa. Saro ko na sa. Kubetin to ko doon. Ay, tuka ka. 20 sa akin toko. Sino ba yung gata? Hoy, goto, huwag kayong goto. Ano ba itlog kaya? Meron silang itlog, dalawa lang. Ewan ko sa kanya. Ilan tako ako ya? May itlog lahat kami. 4. Sara na. Ayan o, 20 pesos te. Ilan yun? 8. Kutsara. Ayan, toko, sarap. Tapos suka mo te. Ayan o. Ito kuya. Suka. Break time. Ang agaw na tayo. Wala yata si Manong. Pinatay na ng asawa. Ayun pa. Ano sa'yo? Ayaw ba? Ikaw kuya? Oo. Itlog ka? Dalawa lang. Dalawa lang, bugok pa yung isa. Kalangin ka. Magpuno ka talaga. Sino ba? Sino mo ba? Mga itlog lahat yan. Nasaan? Oo. Yan na. I-check ko lang po itong aming foundation plan. So itong mga wall footing na to, yun po yung mga partition, which is yun yung wall footing na nakalampas din sa ating natural ground. Ito. Halos na po ito, nakagawa na to. Meron na flint beam to. Kung wala na lang namin poste rito, mali ito poste na to. Saka to, ito sa may bakod kasi to. Ayan. Ito nandito na to. Tayo na po yan. Tatlo na lang sa dalawa, tatlo. Yun na lang po yung column na wala pa. Ongoing kasi yung pagbabackpeeling. Yan, pagbabackpeel, pagtatambak. Pinasabay na rin kasi namin yung tambak dun sa likod. Ayun yung poste oh. Pagka okay, napapa-okay ko po ulit yan. Although meron na pong meron na siyang tie beam. Ayan, tapos may katapat dito yan. Yung poste na yan, yan pang isa rito. Tapos dalawa doon. Yun po yung wala pa. Then the rest, ayan na siya. So nag-ano sila ngayon. Pinapasok nila tong tambak dito sa may flint beam. Ayan. Kailangan kasing ipasok yung tambak doon. Pagka kasi nag-close na kami rito or tinaasan na namin, wala nang dadaanan, mahirapan po magtabon dito. Ayan, marami pa to. Nasa ano na daw yung pumasok dito. Yan, na-update lang sa owner din. Nasa 23 na mini dam na yung tambak na yan. So sa na-check ko kahit mga 50 pa siguro. Tapos yung tambak na yan, ayun, alas yun yung level nya. So bababa pa yan ng at least mga 20 to 30% pagka na-compact. Tapos ipapakontinue ko na rin yung bakod doon. Nakabali na rin pala ako ng submersible pump. Yan, tulad yan, may tubig na. So kailangan nila ng submersible pump dito pagka kinontinue na yun, para matabon na rin. So lalagyan ko na rin ng tao to para masarado na to, para matabon na yung tambak dito. Pagawan ko na yan. As ganoon din doon, yung bakod din doon, sabay na rin namin. Gigibayin po yung bakod na yun, yung bakod na yun pumasok siya rito sa property. Yun, yung bakod na yun, yung tama yun sa likod. Medyo mataas yung tambak niya mga boss, siguro nasa 2 metro, lampas tao to. Kaya po pinapaano ko siya, compact ko every 2 layer ng CHB yan, kapatagin and then ko compact. Hindi namin miniminsanan or isang lagay lang tapos compact, kasi yung sa ilalim yan hindi masisiksik. For example, pinuno natin yan tapos kinompact or tapos pagkatapos
ay, for example, pinuno natin, yung sa ilalim hindi po siya compact mabuti. Hindi naaabutan ng compactor. Kaya pinapaano ko siya. Kada dalawang CHP, compact muna. Tapos tabon ulit. Hanggang mapuno. Ito, na ano na to. Tulad na yun, no? Na-compact na yan. So, kaya napunuin din yan. Tapos compact, papatubigan ko pa yan. Ayan na yung mga plate din niya. So yun pong kanyang pinaka wall footing, abot hanggang doon sa natural ground. Ano yata to? CR. Ganun din doon, CR. Halos ano yung activity nila dito ngayon, pagtatabon, pagtatambak. Ayan, marami pa po silang pupunuin. Hanggat hindi po napupuno yan, hindi po tayo makakaangat pa. Alam mo nang tapusin yung backpeeling and compaction. Ayun yung compactor. Tapos nagpapaano ko ng hose para matubigan to, siksik mabuti. Although yung tambak naman maganda po yung tambak, hindi siya maputik, hindi tulad ng ano, ng ibang lupa na kaputik pagka nabasa. Ito hindi, mayroon siyang bato-bato para siyang base core. Lalagyan ko ng tao yun. Dito sa likod kasi mataas po yung elevation nito para dito sa may harapan. Sa may harapan mataas lang siya ng 0.35 cm sa karsada, or 35 cm. Ayan, 35. Halos sa 1 foot mahigit. Yan, tapos ng bahay elevated siya ng 115 cm. Taas po siya. Ayan, so dito sa area na to wala na pong partition dito, open na po siya rito. Doon yata yung kitchen kung di ako nagkakamali. Tambak may isang poste rito. May pundasyon na po yan. Kana okay na, doon natin pauukay ulit. Tapos mayroon na rin ano yan, beam. Tapos itong barracks na to, bala ko rito mga boss, yung barracks na to relocate po yan dahil istorbo siya dyan pagka napatag doon sa likod. So mas maganda doon sa likod na yung magiging barracks. So dito pwede na tayong mag stockpile dito. Ayan, meron siyang abang dito, may canopy po kasi dyan sa plano, nakapail siya ron. Tapos ganoon din sa taas, may canopy rin dyan, nakapa-L siyang pa ganyan sa taas. Ayan, marami din kami mga forma na dito. Ayan siya. Tapos ang flooring pala namin dito, ni-request din ni owner na lagyan natin ng polyethylene sheet, plastic, yung pong plastic na nilalagay sa flooring. Tapos syempre meron ding rubber bedding yan bago natin siya flooringan. And then naglalagay din tayo ng perforated pipe para sa anay. Request din ni owner yun, pinapalagyan po nila. Ayan. Tapos ito na yung magiging perimeter. Ayun na po yan, alas ito na yung ano, level ng tambak dito. Ayan. Ano po yung ano natin dyan, yung kanyang beam nasa 35 cm. So yun na yung level ng tambak. Tapos pinalagyan ko siya ng abang dito, ko-connect siya dito sa bakod. Ayan, kada poste para maging matibay din bakod. Connected siya dito sa bahay, hindi siya ano dito mabubuwal palabas. Ayan, napakatibay niya, no? Ipapalagyan natin ng beam yan. And then yung kanyang bago mag-flooring dyan, siyempre i-prepare muna yung mga abang tulad sa CR, yung mga pipe. So yung
yung ating septic tank sa plano. Dito yung location niya. Yan, dito sa harapan. Ayan mga boss, ito po yung kanyang plumbing layout. So ayan, ayan yung mga ano dito. Ayan. CR dito to sa may bandang likod, sa may maids room ata to, kung di ko nakakamali. Tingnan natin mamaya sa ano, sa floor plan. Ayan, CR. Ito yung kanyang pipe, tatakbo siya rito. Dire-diretso dito. So ito yung kanyang pinaka septic tank. Ayan. Ano po yung plumbing layout niya. Tapos yung mga storm drainage, so dito sa area na to, sa gilid. So ano tayo dito, drainage. Tapos palabas, ganyan niya. The main street storm drainage. So ang magiging route kasi nito, alas dito po lahat yung bagsak ng ulan yata, kung di ko nagkakamali. Ay, meron din pala siya rito. Ayun, downspout. Ang gusto kasi ni owner dito, isang bagsak lang yung tubig. So baka mag-iba yung aming roofing details dito. So may aabang muna ito bago ma-flooring. Dapat maabang ito. Ito naman yung kanyang ano, ground floor plan. Ayan po siya. Ayan. So dito driver's room, maid's room, yun yung gawin likod. So ito yung bakante. Ito yung tinatambakan ngayon. Maluwang po siya sa likod. In the future kasi, gusto ni owner dito, maglalagay sila na rest house sa likod. And then ano yata, mini pool, maliit na swimming pool dyan sa likod na yan. So itong sa likod ayan, foyer, tapos living area, ayan, open na lang po ito. Kitchen, dining, so lanay. Tapos dito sa may area na to, meron kaming yun ni owner dito. So ito yung sinasabi niya. Shout out kay Kuya Clark tsaka kay Ate Sylvia ito. Itong pantry, may babagawin dito sa kanyang door. Dito na lang namin lalagay. Yung door niya nandito sa may kitchen. So ang gusto ni owner dito sa may dirty kitchen na siya magpipinto. Dirty kitchen, hindi na dito sa may main kitchen. Itong pantry, storage, linen room, master bedroom, walk-in closet malaki. Ito yung sa may harapan. Tapos toilet and bath. Ito po yan. Ayan yung toilet and bath nya. Ito yung taas nya. Ayan yung canopy. Yung canopy siya dyan. Nasa 50 cm yata ang ano nyo dito, canopy nya sa plano. Ayan yun, canopy yan. Magandang ganda sa may powder room. Although ito pala binago to sa original plan mga boss. Ayan, meron po siya naka-usli dito na asintada or wall. And tinanggal na po namin yan. Kaya kung makapansin nyo, yung pong kanyang wall dito, ano na siya, diretso. Tinanggal na po namin yan. And yun din pala yung sinabi ni architect or ni engineer. Tinatanggal po dahil hindi yata aprobahan pagka meron siya nakausli. Hindi yata pwede. Flat lang siya. Car garage doon yun sa area na yun doon. So, ito yung karahe. Okay. Ayan mga boss, so iwanan natin sila. Meron pa po akong mga asikasuhin. So dire-diretso lang. Ayan, papaano ko na itong bakod. Papapormahan ko na po itong beam. So, makontinue na bukas. Padadala ko dito yung submersible pump.
ma-continue na rin to. Intent to para tanggal ko na itong ano, itong mga butterboard. Let's go. Ayan mga boss, nandito na tayo. So meron lang po akong inasikaso kanina. Kaya maaga rin natin silang iniwan. Ayan. Ang bilis lumaki ng damo. Kailan lang nag-grass cutter yan dahil nga po sa pagka-umulan. Ang bilis lumaki ng damo. Tapos yung tinanim kong kawain doon, parang yung dalawa medyo critical. Yung isa natutuyo. Pero yung isa buhay na, nakabawi na. Tsaka itong isa parang okay na rin. Silipin po natin yung dito sa may farm extension. Yung palang fire tree, ayan, pinalagay ko po doon. Ayun, pinagawan ko siya ng ano, pinagawan ko po siya ng tawag dito, pinaka-box. Ito yung mga bibi maliit. 4 na lang po yan. Parang dalawa yung barako. Mukhang barako to, babae. Yung barako yun. Ayan, laki na sila. Tapos nandito yung mga manok. Ayan, pinagawan ko siya ng ano, box doon. Ayan, para po yung kahit na lumaki yung tubig, hindi po siya abutan. Para lumaki na rin. Ayan siya. Fire tree. Fire tree po yan, yung pong namumulaklak na kulay red. Ayan, nasa gitna. Para pagka lumaki po yan, may meron tayong spot or ano dyan, sa gitna dyan. Kasi nakaipon ng budget mga boss, siguro hanggang dyan po yung magiging tambak nito. Halos kapantay dito. Mababa po kasi yan 1, 2, 3, 4 halos sa metro ang magiging tambak po nyan, para hindi siya abutan ng tubig din. Ayan, hindi pa na-continue. Kaya mga boss, yung mga bakal ko doon kinalawang na. Tapos tumaas na rin yung damo doon sa may parte ng palayan dati. Ito yung nispera namin. So ayan, na po, tuyo na. Yun doon kangkong po yun. Hindi ko pinatay yung kangkong. Nakakain din ng mga dito alaga, tulad ng baby, manok. Ayan. Tapos dito ginawang basurahan pala ni Lola Boy dito. Dito po kami nag-ano ng basura. Sinusunog para hindi yan dumami. Wala po kasing nangunguha ng basura dito sa area namin. So kailangan gumawa ka ng ano, ng hukay para doon itapon yung basura, sunugin yung nasusunog. Ito pa yung mga gamit natin, mga tubo, mga scrap. So ayan, napakaraming kalat. Mga forma pala meron pa rito. Ayun pa yung mga bakal para sa bakod. Hindi na na-continue, naiwan na. Tapos ito yung mga kulungan. Sabi pinakawalan ni Lola Boy yung mga ano, mga alaga. Pinakawalan na niya yung mga itlog na. Tapos nagtanim sila ng ano, si Apo Leleng, hinanay, nagtanim po ng palaya na malalaki na. Mga bibi. Yung ratilis, nilipat ko lang to. So ito mga 3 buwan, laki na po yan. Ratilis na yan. Meron po isa rin na yun pa, oh. Para maging malilim na rin dito. Kaya meron ng halaman. Wala ko rin pa sana maglagay pa dun sa gawiron eh. So kailangan din gawa ng ano, ng ganun, box, para hindi po siya mamatay pagka nabutan ng tubig. Ayan, update po pala kay ano, kay paring Mike. Hindi pa po alam kung kailan po siya, kailan po iuuwi yung kanyang ano, kanyang labi. Ay i-cremate na po siya ron. So uwi na dito, ano na lang, abo,
So balitaan ko po kayo pagka po meron ng update kung kailan po may uwi rito yung kanyang mga labi. Tapos nagpapasalamat po pala ako kay Kuya Ray. Kay Kuya Ray Esteban. Maraming salamat po. Nag-abot po siya or nagpadala po siya ng tulong para sa naiwan ni Paring Mike sa pamilya niya. Tsaka kay Maring Maria Dayaw. Ayan, maraming salamat po sa tulong. Maraming tulong po yun sa kanya. Sa naiwan po niya ni Paring Mike. Ayan. Kuya Ray Esteban. Tsaka kay Maria Dayaw. Ayan, maraming salamat. So ayan mga boss, dito ko natatapusin yung ating vlog for today. Kita-kita po tayo bukas sa next upload. Paalam po. God bless. Ingat.